puntahan ho natin si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Yung kampo ho nila ha, sumagot na po mga bossing doon sa sinasabing pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Lalakihan ko ho ito, mga kababayan. Ayan! No, Republic of the Philippines, Department of Justice, Manila. NBI versus Vice President Sara Duterte, counter affidavit of inciting to sedition and grave threat. Sinasabi nila wala naman daw katotohanan na pinagbabantaan nila o pinagbabantaan ni Vice Presidente ang buhay ng ating Pangulo. Biruin nyo ho, mga kababayan, ako nanonood ako ng live kay BP Sara. Nung siya ay nagsisisigaw doon, di ba? Janelle Van der Hearst, Alex the Great, Isko Flores, Juicy B, Adela Brazos, M. Suzuki, at Unidentified Mind, SP Aki, at Delia Rosario. Lahat kayo, di ba? Nanonood at pinapanood natin ang Vice Presidente. Habang siya ay sumisigaw, pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Marcos, patayin si Martin Romualdez, at sabay sabi, no joke, no joke. Diba? Walang biro to. Walang halong biro ito. Doon pa lang ho, sabi ko sa mga kababayan, naku po, Diyos ko, bakit ganito ang ating Vice Presidente? No? Siguro ho, kahit ako, maging Vice Presidente o maging Presidente o kahit Senador man lang, huwag kayo mag-alala, mga DDS, mga basher, hindi ako tatakbo. Wala akong planong tumakbo. Tamad po ako. No? Oh, tamad ako. Ayoko nung mga nagtatrabaho ka ng 12 oras, 12 oras. Hindi ko ho kaya yun. 10 oras, hindi ko ho kaya yun. Papasok ako, tapos meron ako susundin na oras. Hindi ko kaya yun. No? Huwag kayo mag-alala. Pero kung ako ho, ang lalagay sa posisyon ng Vice Presidente, kahit na anong galit ko sa kaaway ko, kahit na anong galit ko sa Presidente, hindi ho lalabas sa bibig ko. No? Yung magpapapatay ako ng tao. Yung magbabanta ako ng buhay ng tao. Dahil alam ko, pwede akong makasuhan doon. Di ba? Dahil alam ko, pwede akong ma-impeach dahil doon, mga kababayan. Oh. Kaya nga yung iba ang sinasabi, walang utak ang Vice Presidente. Si Tunying, ano sabi ni Tunying? Kailangan po nirerendahan din ng Vice Presidente yung bibig niya. Hindi kung ano-ano lumalabas. Kung matalino ho ang ating Vice Presidente, mga kababayan, hindi po siya aabot sa punto na sabihin yung mga ganong kataga. Ano po? Huwag na nating isama yung posible siyang makasuhan. No? Sabihin na natin, wala na lang impeachment din. Pero ikaw, bilang isang Vice Presidente at alam naman ng sambayan ng Pilipino na umaasa ka na ikaw ay mananalo sa darating na eleksyon ng 2028, yung mga ganyang kataga, hindi mo dapat sinasabi yan. Dahil 100% makakaapekto yan doon sa kandidatura mo sa 2028. Wala, hindi kayang pigilan ni Inday Sara Duterte. Paano po? Paano pipigilan yun, mga kababayan? Kasi, ano tawag dito? Kahit ano pong pagpapa-stop nila, kahit anong iwas nila diyan sa mga katanungan ng confidential funds, hindi ho nila mai-stop yan. Tuloy-tuloy lang po yan. Sumabog. No? Sabi, pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung bangkay ng tatay nyo at itatapong ko doon sa West Philippine Sea. Pati po yung bata
na humihingi daw ng relos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagdiskitehan ho. Dahil daw ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, why should I give it to you? Gustong putulin ang ulo ng presidente. Mga bossing, Pilipinas ho, no? Ganyan. Pag ginawa mo yan, sa ibang presidente, pag nagbanta ka, no? Sa presidente ng ibang bayan, ibang bansa, kunyari ikaw, no? Pagpalagay na natin yung sitwasyon ni Inday Sara Duterte. Sinabi niya yon kay Kim Jong-un. Thai bits na ho yan, mga kababayan. Sinabi mo yung kunyari ang vice-presidente si Inday Sara Duterte at ang presidente niya si Donald Trump, pinagsasabi niya yung mga yan. Hindi naman Thai bits, pero iimbestigahan na agad-agad ho yan. Mga bossing, no? Ngayon, ito pumapalag pa. Wala daw katotohanan. Basahin natin. Counter affidavit ni Inday. Ay, Sara Zimmerman Duterte. EDSA Corner Pioneer. With official address at 11th floor, Robinson. I am the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. I categorically, yung pala, deny the charges against me being accused of a criminal offense. I am constitutionally presumed innocent even in this proceeding, no? And need not dignify the complaint with a reply when no evidence has been... Wow! Walang ebidensya! Diyos ko po, Lord! Kung sakali man po, pero imposible naman doon na walang ebidensya ang NBI. Pero kung sakali, no? Wala kayong video, NBI. Nandito po sa akin. Kompleto po yung laptop ko. Simula po nung kailan ba? 2017. Yan. Kompleto records po yung laptop ko. Lahat po ng mga ibinablog natin, lahat po na nagaganap sa mundo ng politika ng Pilipinas, nakasave po lahat. No? Dahil kung sakali na meron bumalik, Mark, bakit po sinasabi na sinungaling ako? May isang politikong gano'n. Ito po, no? Ito po yung video. Yung video, NBI, for sure, meron kayo. Pero kung kailangan nyo, meron din kami. Ngayon, ebidensya yun. Pangalawa, witness. Tayo ho, lahat mga kababayan Lahat po ng nakapanood ng live ni Inday Sara Duterte, tingin ko pwede tayo maging witness nun Di ho ba? Lahat tayo pwedeng magsabi, opo, napanood ko po, nagbabanta po siya sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo at sa pinsan ng Pangulo. Ano to? Ginagawa nila yung mamamayang Pilipino na mangmang? Yung ang akala ho nila, pwede mong sabihin na wala silang ebidensya. Kahit alam nila, nakitang-kita ho natin. Lahat-lahat ho. Nagsabi pero nakalimot, nasusunod. Ang style ho kasi nila, mga kababayan, style pang 1980s. Style pang 1970s ho. Na tipo bang kahit sabihin ko ngayon to sa susunod na mga linggo, sa susunod na buwan, wala na. Hindi na nila maaalala kasi walang video. Ganun ang akala nila. Yung tipo bang, wala naman nakakuha sa akin na video. Hindi naman ako na-record. So ano yung ebidensya nila? Nakalimutan ho nila. Taong 2025 na ho ngayon. Lahat may cellphone. Etong ginagawa kong vlog ngayon, mga boss chief amo sir, pagkatapos nitong live na ito, pagpindot nyo po, no, ng download diyan sa inyong YouTube, kopya nyo na agad to. Wala na akong laban. Kung may sabihin ko na pinagbabantaan ko ang buhay ni Vice Presidente,
Wala na akong laban nun kasi na-download nyo na. Yun ho yata yung mga nakakalimutan nila. Mga bossing. Nasa taong 2025, isang click mo lang, recorded na ho yung mga yan. Isang click mo lang, pwede mo nang ipanlaban sa kalaban dyan. Di po ba? Ano, nakakalimutan nila o hindi nila alam na may ebidensya? Sabi ni Marichu Pilar, reply na yan, mga video na sinabi. Replay na yan, na pranking, siya si Pusit. Dami evidence laban sa kanya. Witness, tayo. Di ba? Maaari, posible tayo mag-witness. May amnesia na agad, sabi ni kaibigan natin si Max Safe. Tuloy ko ho. Ulitin natin, I categorically deny the charges against me being accused of a criminal offense. I am constitutionally presumed innocent even in this proceeding and need not dignify the complaint with a reply when no evidence has been shown to support it. Meron. Nevertheless, I welcome this opportunity to set the facts straight and correct complainant. False allegation, clear my name of their baseless charge, no? And spare our government and our people the corresponding waste of limited time, effort, and resources being caused thereby. O, akalain mo yun, mga bossing, nag-aaksaya lang daw po ng oras. Diyos ko, Lord.